good news ng konti. Good news na medyo masama rin po, no? Alam niyo po kayong mga magulang ng mga biktima. Alam ko biktima yung mga estudyante na namamatay po sa engkwentro. Biktima po yan eh. Makinig po kayo kay BP Sara sa pahayag niya. Huwag po kayo makinig na biktima po yung anak ninyo dahil sa... Totoo pong biktima yung anak ninyo. Pero makinig po kayo kay BP Sara. Huwag po kayong makinig dun po sa mga tao na nagsasabing biktima yung anak nyo pero sila yung nagdala ron. Okay, on the statement ni BP Sara, on behalf of the Office of the Vice President, I extend my commendation to the brave men and women of the 79th Infantry Battalion of the Philippine Army under Lieutenant Colonel Eric Alfonso for your recent successful combat operation. Your courage, discipline, and unwavering commitment to safeguarding our communities are worthy of the highest respect. This achievement reflects not only your operational excellence, but also your dedication to upholding peace, security, and rule of law. Under my leadership, we recognize the sacrifices you make in service to the nation. May this accomplishment continue to inspire unity and strengthen our collective efforts towards lasting peace and development. We also call on parents and guardians. Ito po, makinig po kayo mga magulang at mga guardian po ng mga possible victim po sa mga susunod. To remain vigilant in guiding and monitoring the activities of their children, ensuring they are protected from harmful influences and prevented from being drawn into violent extremist groups. Strong families and communities are essential in building a security and peaceful future for our nation. Maraming salamat sa inyong serbisyo sa bayan. Sara Z. Duterte. Alam niyo po, ako, hindi ko po ikukundina yung mga kabataan na yan. Kasi ang kabataan po, sa totoo lang, ang kabataan po, experimental, idealist, di ba? Wala po akong problema kung 40 anyos ka na o 35 years old ka na, gusto mong maging mamundok at maging rebelde. Kasi yan yung ginawa mong option. Pero yung mga estudyante, kaya po sila estudyante. Wala pa po sila dun sa buhay. Siyempre po, ang sarap pong pakinggan, lumalaban ka para sa bayan. Di po ba? Wag niyo po, ako po, hindi ko po minamasama yung mga estudyante. Kasi marami po dyan, 195% na mga estudyante po na sumasama dyan. Alam niyo po, hindi ko po makukundina yung mga estudyante po na sumasama dyan. Kasi very idealistic yan eh. Ang pinoproblema ko po, yung pong mga talagang nagre-recruit sa kanila. Nire-recruit po sila, hindi naman po estudyante na UP, mga scholar ng bayan. Nire-recruit ba yan? Tara, NPA ka. Hindi po ganun eh. Nire-recruit po yan sa mga legitimate na mga issue ng bayan. Katulad po ngayon. Bakit po marami silang mare-recruit? Talaga namang palpak tong gobyerno natin. Talaga namang talamak yung mga magnanakaw. Kitang-kita po natin. Tapos kawalan ng aksyon sa mga magnanakaw. Biruin nyo. Yung Vice President na wala namang kasalanan. Di ba? Inaano po yung pinupush na ma-impeach. Samantalang yung nakawan na bilyon-bilyon, kitang-kita natin. Hindi po maipakulong yung mga mastermind. Oh. Kaya po talagang tukso yan, idealism eh. Sa isang banda, may mga kabataan naman din po na happy-happy naman, di ba? Happy-happy naman, inom dito, minsan nagtatry pa ng drugs. Yan po yung kabataan eh. Katangian po yan ng kabataan. Mag-eksperimento, talagang ibuhos po nila yung... Pero part po ng kabataan yan. Pag ikaw matanda ka na,
No? Pag matanda ka na po, 35 ka na, 40 ka na, at namundo ka pa rin, choice mo na yan. Pero yun nyo, ilang pong kabataan, sige, wag na po kayo kasi marami sa inyo hindi po familiar. Marami po sa inyo hindi po familiar sa paano po maging aktivista. Kung hindi po kayo naging aktivista, mahirapan po kayo makarelate. Pero dito na lang po, yung mga nag-iinom-inom, inom-inom kayo ng mga kabataan nyo. Wala po kayo nakikitang mali doon. Kabataan to eh. Ligo tayo sa ilog, mag-cutting class tayo, mag-inuman tayo sa ilog. Pero pag ikaw, 40 ka na, naging manginginom ka na, yun na yung naging choice mo. Nag-adik-adik ka na, 40 ka na, magsi-50 ka na, adik-adik ka pa rin. Choice mo yun. Pero may mga kabataan po, na loko nung araw, nag-experiment. Grabe naman to si IM, Paulo. Paulo, ang tindi. Ang ginagawa raw nila, tumatay sa ilog. Minsan po, dinanas natin yan. Hindi po ba? Tama ba yun? Yung ginagawa natin, nag-cutting tayo para maligo sa ilog, mag-inuman sa ilog. Tama ba yun? Mambato tayo ng mga mangga sa madadaanan natin para may pulutan tayo sa ilog. Hindi po tama yun. Bahagi po. Ngayon mo pagawa sa akin yun, yung mga may nadaanan kayo na manggahan dyan, mga bayabasan. Hindi mo nagagawin yun dahil matanda ka na, hindi na bagay. Yun yung point ko eh. Marami dyan, nung nagkapamilya, nagbagong buhay, hindi na siya mabarkada ngayon dahil eto na yun eh. Eto na yung buhay niya, pamilyado na siya eh. Kinakailangan niya na magtrabaho. Pas na muna siya sa mga pagtambay, pas na muna. Ilang po mga tambay, dating tambay, yung nagkaroon na ng pamilya, nagbago po yung buhay. Oh. Yung dating palaaway na mga tao, basagulero. Si Robin Padilla po, nakita nyo ba yan nung araw? Star Olympics, sinapak si Richard Gomez. Ngayon, senador na. Nung nagkapamilya na nakulong, ang dami nangyari sa buhay. Matapang pa rin siya, pero hindi na siya yung siga-siga na basta na lang nananapak. Basta na lang nagpapaulan ng bala sa bahay nila Anjo Iliana. Bahagi po yan ng kabataan, yung talagang okay. Ngayon, eto po kung yung mga kabataan po na painom-inom, pachongke-chongke, tapos nagkaanak, nagkaasawa, bigla po nagbagong buhay. Iba po yung shabu kasi yung chongke, natural yan. Pwedeng hindi po yan eh, hindi po addictive, hindi nakakasira ng utak eh. Parte po yan ng pagiging kabataan eh. Ganon din po yung pagiging aktivista sana. 'Di ba? Parte po yan. Ilan po yung mga tumanda na naging marami po, lalo na yung mga politiko na galing sa UP, naranasan po nila maging aktivista. Meron pa talaga namundok pa, pero yan si Teglaw. Mataas ang tungkulin niya sa Communist Party of the Philippines. Ayon sa kanya. Pero kita nyo naman ngayon, tutol na siya. Kasi bahagi po yan nung kabataan ka. Tinatry mo lahat eh. Ang point ko po dyan, mga kapatid, tinatry mo yan bilang kabataan. Kaya lang, ano po yung nangyari? Kabataan pa po nila, tinapos na yan. Wala na silang naging ibang buhay. Dahil tapos na eh. Natapos na po. Natapos na po yung hindi na po nila na pagdaanan yung pagiging kabataan nila. Na ito'y bahagi lang ng pagiging bata. Alam niyo yun?
Kasi natapos na po yung journey nila. Ilan pong mga loko-loko nung araw nung nagkapamilya, eto na yung buhay ko. Imagine po nyo kung dati kayong aktivista, ang pinapangarap nyo, baguhin ang lipunan. Bigla kayo nagkasawat anak, eto na yung pagbabago ng lipunan na gusto mo eh. Di ba? Eto na yun eh. Yung anak mo, ang babaguhin mo ang buhay. Ibibigay mo sa kanya yung hindi mo naranasan. Wala silang perspective na ganun eh. Hindi po black and white yan na masamang tao yan kasi naging aktivista. Hindi po eh. Parte po yan ng paglaki. Pero yung parte niya ng paglaki, ilang pong kabataan na yung nangyari. At wala pa rin kayo, ang sinisisi nyo pa rin yung naka-enkwentro. Trabaho po ng mga sundalo yan eh. Matatanda na po yung mga sundalo natin. Yan po ang hanap buhay nila. Yan na yung karera nila. Samantalang itong mga kabataan na to, hindi na po sila yung experimental stage ng kanilang pagiging bata, hindi na nila nalagpasan dahil nautas na sila. Di po ba? Nautas na sila kasi yung panahon na sila ay eksperimento. Ito, gusto ko to. Gusto ko tong makipaglaban naman. Sawa na ako sa katatambay. Gusto ko makipaglaban. Para maitama yung mga mali sa lipunan. Tama naman yun eh. May mga gusto silang baguhin. Pero pag tumanda ka at nagkaasawa at anak ka, marirealize mo, eto pala yung bibigyan ko ng pagbabago yung buhay. Etong karga-karga ko ngayon. Etong mahal na mahal kong anak na to. Dito ko yung mga sinisigaw kong pagbabago, dito ko ibibigay sa anak ko na to. Magsisikap ako, magtatrabaho ko, anak, para ikaw yung pagbabago ng lipunan. Yung reality na eh. Di ba marami sa atin, nauuntog tayo sa realidad pag nagkaroon na tayo ng pamilya. Sila hindi na nila naranasan yun. Okay. So, sayang. Sayang po ang mga buhay. Ang tatalino sana, scholar ka ng bayan. Taga-UP ka. Ako po naniniwala, wala pong bobo na taga-UP. Kasi ang hirap pong pumasa dyan eh. Huwag po kayo maniwala dyan sa sinasabi ng mga iba na yan po ang mga mahirap pasahan. Yang mga bar exam, yang UPCAT, at saka yung sangkatutak na mga standardized test. Pag pumasa ka dyan, qualified ka. Hindi na po nila mararanasan yan dahil minsan, nung sila'y kabataan, na punong-puno ng idealism, nagkaroon ng enkwentro, naroon sila. Paano mananalo yung kabataan, di ba? I-match nyo na lang po. TikTok lang ang alam ng mga yan. Tapos eto mga sundalo, nag-training po to ng combat. Hindi ko rin po alam kasi hindi ko naman po alam kung paano sila tinitrain. Pero natitiyak ko po sa inyo. Nakakita na ba kayo ng tunay na sundalo at mga aktivista? Tignan nyo nga itsura ng pangangatawan.